Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang tanghali mga ka-Vibes. Narito na ang mga nagbabagang balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Hinikayat ni Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipinong Muslim na maging daluyan ng kabutihan, pag-unawa at pagbibigay lakas sa paggunita ng banal na buwan ng Ramadan na magsisimula naman sa Huwebes, Pebrero 19. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na ang pag-aayuno at panalangin mula bukang liwayway hanggang takip silim ay paraan upang mapalalim ang disiplina, kababaang loob at malasakit at higit na mapalapit sa mga aral ng awa, katarungan at paglilingkod. Tiniyak din ng Pangulo ang kanyang pakikisa sa panalangin para sa kaunlaran ng mga komunidad at pamilya ng mga Muslim sa bansa. Ang mensahe ay inilathala sa Facebook page ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala mga ka-Vibes, naghain si House Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos ng panukalang batas na magbibigay ng libreng kuryente sa mga pamilyang mababa ang konsumo. Sa ilalim na House Bill No. 2700 o Free Electricity for Low Consumption Households Act, sasagutin ng gobyerno ang buong bayarin sa kuryente ng kwalipikadong sambayanan. Hindi rin papatawa ng 12% VAT ang subsidy. Sakop nito ang kabahayang gamit ng hindi hihigit sa 135 kilowatt per hour kada buwan o may babayarin na hindi lalampas sa 2,000 pesos. Ayon naman kay Marcos, layunin ng panukala na palitan ang kasalukuyang lifeline rate para sa mas malinaw at patas na pagtulong sa mga mahihirap. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa ating panghuling balita mga ka-Vibes, nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center laban naman sa mga scam kung saan nagpapangalan ng ilang individual bilang o nagpapanggap ang ilang individual bilang kawani ng gobyerno para makapambiktima. Ayon sa ahensya, target ng tinatawag nilang spoofing scheme ang gamit ng eGov.ph mobile application. Kamakailan, iniulat ang kaso ng biktima na nawala ng higit 100,000 pesos matapos makontak ng manloloko na nagpangalang nagbeberipika ng national ID records. Binigyang diin ni ICC o CICC Yusek Renato Aboy Paraiso na hindi humihingi ang lehitimong ahensya ng gobyerno ng OTP password biometric data. Pinayuhan ang publiko na huwag sagutin ang tawag o mensahe mula naman sa hindi kilalang numero kahit pa mapangalanang or nagsasabing kawani siya ng gobyerno. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At dyan po nagtatapos mga ka-Vibes ang ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.